Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod, kaunting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo po ay mag-devotion muli. Pamagatan po natin ang ating pag-aaral na being a good soldier of Jesus Christ. May kinalaman po sa pagiging sundalo natin kay Kristo. Tingnan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Dito po sa 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Titingnan po, 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Ganito po magkakasabi sa Tagalog. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan yaong nagtala sa pagkakawal. Malinaw po dyan sa pagkabanggit ni Apostol Pablo na actually kapag ikaw ay mananampalataya, gusto kong maintindihan mo at nating lahat na tayo'y sundalo ni Kristo. Kung dito sa bansang Pilipinas, sa ating bayan, may mga sundalo at ang kanilang pinaka-commander-in-chief ay walang iba kundi ang ating mahal na presidente. Tayo po ang pinaka-commander-in-chief natin bilang mananampalataya, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, pag sinabi pong sundalo, alam natin may uniform yan. Pare-pareho yan. Kaya sinabing uniform, pare-pareho, may mga pangalan at minsan nakikita dito sa side yung mga ranggo. Alam niyo sa ating mga mananampalataya, may uniform din po tayo, yung pagkakapare-pareho natin. Ano-ano po yan? Unang-una, pag sinabing sundalo ka ni Kristo, lahat ng tunay na mananampalataya, lahat tayo, pare-pareho tayong tinatahanan ni Jesus sa ating mga puso. Meron tayong Kristo sa puso, pare-pareho, bilang sundalo ni Kristo. At hindi lang yan, pare-pareho tayong may pananampalataya bilang sundalo ni Kristo. At hindi lang yan, bilang sundalo ni Kristo, inaasahan at dapat mga kapatid, mga minamahal, na makita sa atin ng Panginoon sa araw-araw nating buhay bilang sundalo ni Kristo. Ngayon, merong attributes ang soldier, attributes sa pag-good soldier. Unang-una, attributes sa pag-good soldier, number 1, a good soldier endures hardness. Bilang sundalo ni Kristo, dapat tayo ay mayroong pagtitiis sa mga bagay-bagay na dumarating sa atin. Ang sabi ng verse 2 na aking binasa, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. A good soldier endures hardness. Hindi po madali ang buhay Kristiyano, may pagtitiis. Kasama sa buhay yan, pero kasama natin ang Panginoon. Next is, a good soldier will not collaborate with the enemy. A good soldier will not collaborate with the enemy. Ang sabi po ng verse 4, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan yaong nagtala sa pagkakawal. Hindi pwedeng hindi pwedeng mahalubilo ka sa kalaban, o kaya ay hindi ka committed na sundalo, o kaya hindi malaman kung saan ang loyalty mo. Identify ka kung sundalo, kung hindi. Next, a good soldier believes in the cause. Naiintindihan mong lubos bilang sundalo ni Kristo na si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Naiintindihan mo yung kahalagahan noon at siya ang ating dakilang pag-asa, siya ang tunay na manunubos. At kung hindi dahil sa Kanya, wala tayong katubusan, walang buhay na wala hanggan, walang langit na bayan. Siya ang daan patungo sa langit. Naintindihan natin. Kasi kung hindi mo naintindihan yung kosa patungkol kay Kristo, hindi mo ibibigay ang iyong best. No soldier gives their best if they are not convinced that the cause is right. Kaya mo ibibigay ang best mo kasi maliwanag sa iyo ang naging buhay at misyon ng Panginoon dito sa lupa. Being a good soldier
At kaya tayo sundalo ni Kristo, identify my enemy. Basahin nyo lang, Ephesians 6:12. At ang sabi sa Ephesians chapter 6, put on the whole armor of God. Kailangan po natin yan. Mag-e-end ako dito sa katagang ito, patungkol sa sundalo ni Kristo. Keep your head up. God gives His hardest battles to His strongest soldiers. Alam nyo kung marami kayong dinadaanan, parang hirap na hirap kayo, umiiyak na kayo, parang gusto nyo nang sumuko. Ibig sabihin, alam ng Panginoon, isa ka sa malakas niyang sundalo, matatag na sundalo. Just keep on. Be a good soldier of the Lord Jesus Christ. So I hope may natutunan tayo at na-remind tayo kahit papano. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano.